Maligayang pagdating sa Hiwaga at Lagim TV. Isang kwento ng hiwaga, takot at lagim na bumabalot sa isang baryo. Kinabukasan, sa lumang paaralan, hindi pa rin maalis sa isipan ng mga bata ang lumang notebook na natagpuan kagabi. Sa bawat pahina, may mga kakaibang guhit, mga simbolo na hindi maipaliwanag. Parang may sariling buhay ang bawat linya. Para may ibig sabihin na sila lang ang nakaririnig. Habang naglalaro sa bakuran, naramdaman nila ang malamig na simoy ng hangin. Ngunit kakaiba, ang bawat sulok ng silid, bawat anino sa dingding, ay tila gumagalaw kahit walang tao. At mula sa malayo, may mga bulong, may hinang alingaw-ngaw na dumadaan sa hangin, parang tinig mula sa nakaraan. Si Ginoong Reyes ay dumating ng tahimik. May dalang mga papel at aklat, ngunit ang kanyang mga mata may kislap na hindi maipaliwanag. Tila may tinitignan siyang hindi nakikita ng iba. At bawat hakbang niya ay parang may bigat na isang lihim na hindi dapat mabunyag. Ang araw ay sumisilip sa mga bintana, ngunit ang lamig at kadiliman ay nananatili sa loob ng baryo. Habang tumatagal ang araw, mas napapansin ng mga bata ang kakaibang kilos ni Ginoong Reyes. Sa bawat sulok ng silid, lagi siyang may tinitingnan. Parang may kausap, ngunit wala namang tao. Sa kanyang mesa, naroon ang lumang notebook. Paulit-ulit niya itong sinusulatan. Minsan ay tumititig siya at dahan-dahang itinatago ang kanyang ngiti. Isang ngiti na hindi akma sa isang guro, kundi sa isang taong may itinatagong sikreto. May batang nakasilip mula sa bintana. Nakita niya ang aninong gumalaw sa likod ng cabinet. Ngunit ang silid ay walang ibang tao maliban kay Ginoong Reyes. Ang mga anino'y tila sumasayaw, lumalapit sa kanya. At sa bawat titig ng guro sa notebook, mas nagiging malinaw ang mga ito. Sa dapit hapon, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran, isang batang lumayo at nakakita ng kakaibang anino sa dulo ng paaralan. Matangkad, mahaba ang hugis, at tila nakamasid sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit, ngunit sa bawat hakbang, ang anino ay tila umaatras. Parang inaakit siya palapit sa dilim. Biglang tumigil ang hangin. Ang mga dahon ng puno'y napako at ang anino ay naglako sa isang iglap. Ngunit naiwan ang malamig na presensya. Parang may nakasunod na mga mata. At mula sa loob ng silid, si Ginoong Reyes ay tahimik na nakamasid. Hawak ang lumang notebook at may ngiting parang alam niya ang lahat ng nangyari. Pagsapit ng gabi, muling nanahimik ang buong baryo. Ngunit sa loob ng paaralan, naiwan ang lumang notebook sa mesa. Bukas ito, at sa pahina may mga guhit na kumikislap. Parang humihinga, parang may buhay. Ang mga anino sa dingding ay unti-unting gumalaw. Dahan-dahan silang lumalapit, umiikot sa paligid ng notebook. Parang hinihintay na may magbukas ng mga sikreto nito. Samantala,
Sa kagubatan, sa gilid ng baryo, may isang matandang puno na tila nagbabantay. Mula sa dilim, unti-unting lumitaw ang mga mata. Mga matang nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. At sa bawat lihim na lumilitaw, mas lalo lamang lumalapit ang kadiliman. Kinabukasan, mas naging tahimik ang buong baryo. Ang mga bata unti-unti nang natatakot pumasok sa lumang paaralan. Sa bawat silid, may mga bulong na dumadaloy. At ang mga anino sa dingding ay mas malinaw na ngayon. Parang may sariling buhay. Sa mga mata ng mga bata, hindi na sila mapakali. Ayaw na nilang magtagal matapos ang klase. Bawat hampas ng hangin, bawat kaluskos ng dahon, parang may kasamang nagmamasid sa kanila. Si Ginoong Reyes naman, lalo lamang nagiging kakaiba ang kilos. Sa kanyang bawat titig, may bigat. Sa kanyang bawat hakbang, may hiwaga. At sa kanyang mga mata, isang ningning na hindi kayang ipaliwanag ng sino man. Ang dating masayahing guro, ngayon ay tila nagbabago sa kanilang harapan. Ang mga batay nagsisimula na magduda kung ang guro ba nilang ito ay tao pa o isa na lang nilalang na kasing dilim na mga aninong nakapaligid sa kanila. Kinahaponan, habang naglalaro sa bakuran, isang batang lalaki ang biglang nawala. Kanina lang, naroon siya, tumatakbo, nagtatawanan kasama ng iba. Ngunit sa isang iglap, naglaho siya na parang bula. Ang kanyang mga kaibigan ay naghanap. Sa bawat sulok ng bakuran, sa ilalim ng mga mesa, sa likod ng lumang gusali, ngunit wala. Ang naiwan lamang, isang notebook nakahandusay sa ilalim ng matandang puno. Ngunit ang notebook na ito, kakaiba. Bukas ito sa isang pahina na hindi pa nila nakikita. May mga bagong simbolo, sariwa pa ang tinta. Parang isinulat lamang ilang sandali ang nakaraan. Ang mga bata ay napaurong dahil ang mga guhit at mga simbolo ay kapareho ng mga marka sa kanilang nakita sa mga anino kagabi. At mas nakakatakot, tila kusang lumitaw ang pahina dahil walang nakitang nagsulat nito. Habang hawak ng mga bata ang notebook, napansin nila ang direksyon kung saan ito natagpuan. Isang matandang puno ang nakatayo sa dulo ng bakuran. Tahimik, ngunit may bigat ang presensya. Sa katawan ng puno, may mga marka, mga ukit na tila sinaunang simbolo. At nang tingnan nilang mabuti, kapareho ito ng mga guhit sa loob ng notebook. Lumapit sila dahan-dahan habang ang hangin ay biglang nanlamin. Mula sa mga sanga, may mga aninong gumagalaw at sa isang iglap, nakita nila ang hugis ng isang nilalang nakabaliktad sa sanga. Kalahating katawan ng tao at ang kalahati nagtatago sa dilim. Ang mga batay na paatras, hindi makapaniwala sa kanilang nasaksihan. Ngunit sa bawat tibok ng kanilang puso, mas lalo silang nahadak palapit sa puno. Parang tinatawag sila ng mismong hiwaga ng baryo. Sa gitna ng takot, naglakas loob ang isa sa mga bata. Lumapit siya kay Ginoong Reyes. Hawak ang notebook at nagtanong, "Guro, ano pa ang nangyayari?"
Ano ang mga aninong ito? Ngunit si Ginoong Reyes ay hindi sumagot kaagad. Dahan-dahan niyang isinara ang notebook at tumingin ng diretso sa mga mata ng bata. Sa kanyang labi, lumitaw ang isang ngiti. Hindi ngiti ng pag-aalaga, kundi ng isang taong may tinatagong hiwaga. Hindi lahat ng lihim, wika niya, ay dapat mong malaman. Sa likod ni Ginoong Reyes, gumalaw ang mga anino. Dahan-dahan silang nagtipon. Nagiging mas malinaw ang kanilang hugis. Ang kanilang mga katawan, unti-unting lumalabas mula sa dilim. Ang guro na kanilang pinagkakatiwalaan, ngayon ay tila nagiging bahagi na ng mga nilalang na nagtatago sa kadiliman. Sa huling oras ng gabi, tahimik ang buong baryo. Ngunit mula sa kalayuan, may narinig na pagaspas ng pakpak. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ng mga bata ang isang nilalang na lumilipad mula sa puno. Isang nilalang na kalahating tao at kalahating halimaw. Ang mga pakpak nito ay malalaki. Nagpapalipad ng hangin at parang bagyo. At ang mga matay nagliliwanag sa dilim. Ang mga bata ay napaatras habang ang notebook sa mesa ng silid ay biglang nagsara mag-isa. Ang tunog ng pagsara nito'y umalingaw-ngaw sa buong gusali, parang hudyat ng isang sumpa. At mula sa malayo, isang tinig ang bumulong sa kanilang pandinig. Simula pa lamang ito. Sa katahimikan ng baryo, may mga matang nagmamasid sa dilim. At hindi mo alam kung kailan sila lalapit. Ito pa lang ang simula. Salamat sa pakikinig sa kwento ng Hiwaga at Lagim. Kung gusto mo pang makarinig ng mga kwentong kumakalas ko sa dilim, huwag kalimutan mag-subscribe at makinig ka ulit bago pa mauli ang lahat.